Okay, so Virgo Love Collective reading. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Tagal din na hindi tayo nag-Love Collective reading. So, magla-Love Collective reading tayo ulit para dun sa mga naghihintay at nag-aabang ng Love Collective reading. So, gusto ko lamang pong mag-reminder na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Kung hindi man po maka-resonate ngayon, don't worry kasi we will try our very, very best na makagawa pa po tayo ng mga Love Collective reading para dun sa mga nag-aabang, okay? And bago tayo mag-proceed sa ating reading, gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Ganon din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay? So tingnan natin my dear. Kanino pong Love Collective or kanino pong energy? Kuha tayo ng 3 cards. First card natin is, it's too late, I move on, and I don't wish to reconnect. Okay. So, this is energy galing sa labas, my dear, na sinasabi na it's too late, naka-move on na siya. Pero based sa energy ng card na to, parang napilitan, yun ang nakukuha ko na energy. Hindi talaga siya nag-move on, my dear, na as in like, nag-move on siya na, yung move on na masaya na move on, may nakukuha akong sadness sa card na to, my dear, okay? Next is, I feel empty and hollow inside. I can't open up right now, okay? I think, mas pinili na lang niyang magpatuloy, my dear, sa buhay kasi parang hindi din niya alam kung paano niya sasabihin yung mga bagay sa'yo. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa'yo yung mga bagay-bagay. There's a certain pressure na nangyayari sa kanya. Siguro ayaw niyang i-admit yung kanyang pagkakamali. Kasi I feel hollow, I feel empty and hollow inside. I can open up right now. So, itong empty and hollow na to is, ito yung nararamdaman ko na hindi siya, nag-move on siya nang hindi siya masaya. Hindi talaga siya okay. So, as of this moment, hindi talaga siya okay. Kung nagtatanong ka, kumusta na ba siya? Masaya ba siya? Hindi siya okay. Hindi siya masaya. Nag-move on na lang siya kasi probably yun ang nasa isip niya na tamang gawin. Na ipagpatuloy niya yung buhay niya. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings with you. Natatakot siya. Based sa energy, my dear, Virgo, it's more on, takot siyang aminin yung pagkakamali niya. Kung pakikiramdaman ko lang tong mga oracle card na nasa table, pwede pa naman sana siyang bumalik. Pwede pa naman sana niyang isave yung connection o yung relationship. Pero parang tinuldukan na lang niya na okay. Pero deep inside, meron din parts sa puso niya na parang gusto niya maayos yung connection. Gusto niya maayos kung ano yung meron kayo. Pero dahil siguro sa pride, dahil din siguro sa ego and pride, hindi niya na pinagpatuloy, my dear, yung paghingi ng apology sa'yo. Ang ginawa niya, kumbaga the damage has been done, and then, nag-move on na lang siya. Okay.
Tingnan natin. Additional cards pa tayo. Kuha tayo ng 12 cards. Posibleng ang dating sa'yo, my dears, parang nagmamalaki tong tao na to. Pero ang naging dahilan kasi kung bakit siya nagkaganyan is dahil sa hindi niya maamin yung pagkakamali niya. Hindi niya maamin na kaya nagkaganon yung relationship ninyong dalawa is mayroon siyang napakalaking part doon. Kung bakit kayo naghiwalay is dahil sa kanya. Hindi niya maamin yun. Kasi para maayos yung relationship ninyo, kailangan niyang aminin yung bagay na yun, which is hindi niya accept, 'di ba? And probably baka ini-expect niya, my dear, na pag lumapit siya sa'yo at magsabi siya sa'yo no kung ano man yung kasalanan na ginawa niya, parang you will act na parang walang nangyari. You will act na, okay, yung hindi ka magre-react, hindi ka magagalit, hindi ka magwawala, hindi mo siya babato, hindi mo siya sasampalin. Yung para bang, okay lang yun, basta nag-sorry ka. Nag-expect siya ng ganon. Nag-expect siya ng ganon na, pero alam niya na imposibleng mangyari yun dahil sa sobrang bigat or sobrang lala nung ginawa niya sa'yo. Alam niya, my dear, na walang kapatawaran yung ginawa niya. Pero sana nag-try siya. 'Di ba? Yun lang nakukuha ko na energy dito. Sana nag-try siya. Sana kahit alam niya magagalit ka, kahit alam niyang pwede kang mag-hysterical or something, sana inamin na lang niya. Kasi yung galit naman sa puso mo, correct me if I'm wrong ha, correct me if I'm wrong, my dear Virgo, na eventually kasi si Virgo, sa pagkakakilala ko, because my mother is a Virgo, very forgiving. Ewan ko ha, dahil anak kasi ako, kaya madalas, 'di ba? Yun kasi ang tingin ko sa mga Virgo, talagang mapagpatawad talaga. As in mapagpatawad, pero hindi naman overnight. It takes time, 'di ba? Time, 'di ba? Kailangan ng pero based sa aking pagkakaintindi, isa sa zodiac sign, sa lahat ng zodiac sign, Virgo ang pinakamalambot ang puso. As much as so far, siyempre si Pisces nandiyan, malambot ang puso. Pero si Virgo ang, ewan ko dahil nanay ko kasi Virgo eh. So siguro dahil kaya nagkaroon ako ng ganun na interpretation. And meron ako mga kilala na Virgo, pero top love naman ang naramdaman ko dun sa mga kakilala ko ng mga Virgo. As in like disciplinary action, yung mga ganyan. Pero hindi naman siya yung disciplinary na action na terror. It's for your own good naman. Parang yun ang tingin ko eh. Kaya kung iko-connect ko man sa mother ko yung pagiging Virgo at iko-connect ko sa mga tao na kakilala ko sa labas, ang pinaka magiging ano ko sa kanya is yung concern. Yung ma-concern ang Virgo, yung kumain ka na ba? Kumusta, wag mong gagawin niya, yung mga ganon. So, I think isa yun sa mga signature ng Virgo. Correct me if I'm wrong. Kung ako man ay nagkakamali, ako po ay inyong pagpasensyahan kasi binabase ko lang naman yan sa mga nakakasalamuha ko na tao sa pang-araw-araw. So, I think kung ginawa niya to, kung hindi siya nagmalaki, kung hindi siya nagmatigas, I think baka na-save pa yung relationship. Okay? Kaso parang mapagmalaki kasi siya. So, yun ang pinakamaganda or pinakatamang words na i-describe dito sa person mo na mapagmalaki siya. So, kaya hindi naging maayos yung connection. Okay? Ma-pride. Ganon, ma-pride siya. Okay, tingnan natin, my dear, ha. Kuha tayo ng 12 cards for additional message. Kung meron pa akong hindi alam sa Virgo, pwede nyo i-comment yan sa baba. Kasi basta ang alam ko lang, maalalahanin, maalaga, at isa sa mga, ayoko sabihin na siya lang talaga, Virgo lang talaga yung mapagpatawad. Pero I think siguro, kung merong top 5 sa mga zodiac sign, isa sa Virgo, mga nasa top 2 or top 3. Ganun. Ayoko lagay siya sa top 1 kasi, 'di ba? Anyway, ayoko ibigay yung first place kasi mamaya bigla akong may makakilala pa na mas mabait pa, 'di ba? Pisces, mabait din naman ng Pisces eh. Okay, let me see. I think kung Virgo at Pisces,
Um, go ako sa Pisces. Parang very childish kasi ang problema lang kasi sa Pisces is parang ano siya, um, may pagka-childish talaga yung energy niya, parang gano'n. Para kang nakikipag-ano sa bata. Kumbaga parang 'pag sinuyo-suyo mo, inamo-amo mo, okey na kaagad, gano'n. So, very forgiven naman ang Pisces and I think nasa number 2 si Virgo. Sorry my dear, at least number 2 ka, 'di ba? Puwede ko namang buhatin yung sarili kong zodiac sign pero I think, hindi ako gano'n masyado forgiving. Okay, anyway, let's go tayo. Okay, we have here the energy of the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is, ang nakukuha ko dito sa card na to, kunin ko kaya muna lahat. Okay, paliwanag ko muna to tapos kunin ko muna lahat. Nag-flip na kasi siya. Yung connection nyo sana, okay siya. Like, kaya nyong maabot ang tayog ng tagumpay nang magkasama kayong dalawa. I can feel so much potential sa connection ninyong dalawa. It is just more on the pride lang siguro ang nangibabaw na parang dapat 'pag nagkamali ka, aminin mo yung pagkakamali mo. Yung para bang matuto kang magpa-correct. That's the main purpose na meron kang partner, 'di ba? Para may nakakakita nung mga pagkakamali mo and you are willing 'pag sinabi ng partner mo, "Uy, ganito, ganyan, ganito, gano'n," and i-accept mo, baguhin mo kasi is for your own good. So, to the point kasi na parang ayaw niya ng i-tackle or pag-usapan kung ano man yung bagay na yun, yung para bang, "Nag-sorry na ako, eh, ano pa bang gusto mo?" Yung gano'n my dear na energy yung nakukuha ko this time na, "Nag-sorry naman na ako, ano pa bang gusto mo, Virgo? Gusto mo halikan ko yung paa mo, gusto mo ganito, ganyan, gano'n." Yung para bang, ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yung galit, yung gano'n. 'Di ba? Siya pa yung galit, siya na yung may kasalanan, siya pa yung galit, 'no? So, pero sa energy ng Ace of Pentacles, I can see a lot of good energy sa inyong dalawa. Kung siguro na bumaba lang yung pride at saka yung ego. Tsaka ako natuto lang talaga na makipagtulungan. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Last card natin, 12. Okay. Bilangin ko ulit my dear ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, tingnan natin. Next card pa tayo. Next card. Okay, the Five of Wands. Ito rin sinasabi ko kanina, my dear. Hindi po sila nagsasayawan dyan. Sila po ay parang may konting hindi pagkakaunawaan. Okay. So, I think ang nangyari dito sa relationship ninyong dalawa is parang lack of coordination. Walang at saka growth. Walang space for growth. Yun ang nakukuha ko. Possible na pinag-aawayan din ninyo yung pera. Okay. So, the Lovers. Okay. Ang Lovers card is more on collaboration. Tulungan to. May dalawang card sa tarot na naglalabas, my dear, ng love sa relationship, which is si Two of Cups at saka si Lovers. And si Lovers bilang major arcana, ang representation niya is more on tulungan. Is more on parang helping hands na energy. Kumbaga parang naumpisahan na natin to, so kailangan magkasundo tayo. Pag nakikita ko si Lovers card, alam mo yung laro na I hope that you are familiar sa laro na 'to na dalawa kayo tapos tatalian niyo yung paa niyo, 'di ba? Tapos parang yung left and right lang yung gagana. Yung kailangan makapunta kayo dun sa finish line ng magkasama kayo at magkadikit kayo na
left, right, yung gano'n. Pero yung isang paa ninyo ay magkadikit, magkatali. Yung kanan niya nakatali sa kaliwa mo, tapos ang gumagana is either yung kanan niya tapos yung kaliwa mo naman. So, it's more on collaboration para makarating kayo dun sa finish line. Yun ang lagi kong ano kay lovers. So, dahil meron kayo ditong 5 of Wands, my dear, definitely walang gano'n na nangyayari sa loob ng relationship. And nasabi ko nga kanina, baka pinag-aawayan nyo pa ang pera. We have here the energy of the Ten of Swords. The backstabbing or the backstabber na energy, connected din to sa anxiety or sobrang pag-iisip. Okay? So, based dito sa energy, parang meron din trust issue for both of you. Okay? And I think baka yun din ang naging dahilan kung bakit nauwi talaga sa ganito yung relationship ninyo. Okay? So, maraming nangyayari in the background, ang daming lihim, and then pag nadi-discover or nalalaman, imbis na parang humingi na lang ng tawad, and then, syempre hindi naman yan overnight na parang okay ma-accept nung isa kung ano yung pagkakamali ng isa. Pero it's more on parang i-brush off na lang natin, kumbaga walisin na lang natin sa ilalim ng basahan, parang ganon. Yung wag na lang natin masyadong pansinin kung ano yung, hindi naman kasi pwede yun. I mean, 'di ba? Correct me if I'm wrong, my dear. Hindi pwede sa loob ng relationship na meron nangyari na hindi maganda tapos isasantabi lang natin na parang walang nangyari. Kasi para dun sa agrabyado na side, dun sa nasaktan, hindi mo maiiwasan na magkakaroon siya ng anxiety na, ay, baka maulit pa, baka gawin niya ulit. 'Di ba? So, I think yun ang nangyayari dito sa relationship to the point na siya pa yung nagmalaki. Okay? We have here the energy of the Knight of Cups. Malamang baka ang hirap mo rin siyang intindihin. Hindi mo rin alam kung paano kalulugar sa buhay niya. Okay? Kasi maski siya din hindi niya rin alam kung paano niya iintindihin yung sarili niya. And yun ang pinakamahirap sa lahat. Yung magmahal ka ng isang tao na hindi niya mahal yung sarili niya. Na maraming kulang sa kanya. Okay? Sa energy ng Knight, the Death card. Okay. Bigla ang pagbabago. Bigla ang nagbago tong tao na 'to. Hindi consistent, my dear, yung mga pinakita niya sa'yo. Kumbaga siguro nung una, okay, tapos eventually bigla na siyang nagbago. Bigla na siyang, alam mo yun, parang total different person. Okay? Biglaan siyang nagbago sa'yo, pinag-aawayan na ninyo yung mga maliliit na bagay, ayaw magpa-correct, okay? Ang daming lihim, ang dami kong lihim na nakukuha dito sa reading na 'to, like ang dami niyang tinatago sa'yo, like para kang nagpakasal or para kang nakipagrelasyon sa total stranger, as in like total stranger talaga, yung ibang-iba na talaga siya, like ibang-iba na siya sa dati, hindi na siya kagaya nung dati, my dear. This time parang mas mapagmalaki siya, mas matigas ang ulo niya, yung gano'n, and hindi mo siya maintindihan. Like siguro maski ano yung i-offer mo sa kanya or maski ano yung ibigay mo sa kanya, parang rejection lang talaga yung sagot, okay? We have here the energy of the Four of Cups. May mga issue na hindi nare-resolve, okay? May mga kumbaga sa kaso, may mga kaso na hindi mga pending cases sa inyo. Like kasi ayaw nga niyang pag-usapan. Ayaw niyang pag-usapan as in. Like ayaw niya, this person, ang daming tinatago ng tao na 'to. Ang daming nangyayari sa loob ng relationship, and hindi healthy sa loob ng relationship. Like we have here the energy of the Page of Sword. Nakakapag-cause siya ng paranoia sa'yo. Okay, yun ang nakukuha ko dito sa energy ng Page of Sword. Hindi pinag-iisipan yung mga sinasabi, may pagkamasakit din magsalita, no? Yun ang nakukuha ko dito. The Nine of Cups, makasarili. Sobrang makasarili, like sarili lang niya ang iniisip niya. Okay, ngayon medyo dahan-dahan ko na nakikita yung picture. So, hindi niya kailangan ng karelasyon, kailangan niya ng yaya, kailangan niya ng caregiver, yun ang kailangan niya. Kasi gusto niya lahat ng attention nasa kanya lang eh.
Tapos 'pag nagkamali siya, parang you are not entitled to correct this person, okay? Parang kailangan i-brush off na lang kung ano man yung pagkakamali na yon, gano'n. 'Di ka puwedeng mag-react. So, hindi niya kailangan ng karelasyon, ang kailangan niya dito ay caregiver. We have here the energy of the King of Pentacles, okay? Sa King of Pentacles, this is trying to maintain yung pagiging provider or yung energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. To the point, medyo na meron siyang Ten of Sword. Ito yung struggle. Okay, struggle. And I think, based on the energy, my dear, na sinusubukan mong i-guide tong tao na to. Okay, probably because nakikitaan mo talaga siya ng napakaraming potential. Okay, napakaraming potential. This person has a so much potential, my dear, kung talagang magkakaroon lang talaga siya ng maski maliit lang na space, small opening for change and transformation. Kasi kagaya ng sinasabi ko, okay sana kayong dalawa. Kaso walang ano eh, walang room for growth. Walang room for change. Parang gusto na ganun lang yung mangyari. We have here the energy of the Ace of Cups. Eto na yung sinasabi kong ayaw pag-usapan. Like, gusto ko kaagad i-move on. Kaso, yung mga bagay kasi na parang hindi na re-resolve, kahit sabihin mo na ayaw niyang pag-usapan, magko-cause pa rin, siyempre tao tayo, may konsensya tayo. So, uusigin at uusigin siya ng konsensya niya. And habang tumatagal, my dear, lalo na ngayon, kung hindi na kayo magkasama nitong tao na to, yung mga yung mga ano na yun, yung mga issue na yun sa loob ng relationship na ayaw niyang pag-usapan, yun yung nagmimistulang bangungot niya ngayon. Kaya sabi dito, I feel empty and hollow inside. I can open up right now. Kasi, yung mga issue na ayaw niyang pag-usapan noon na parang gusto niya i-brush off na lang, na maski alam niya na pagkakamali naman niya, na siya naman ang may mali, yung mga issue na yun na ayaw niyang pag-usapan, babalik at babalik 'yun. Babalik at babalik 'yun kasi tao tayo, may konsensya tayo. Maski gaano ka kasamang tao, imposibleng wala kang konsensya. Meron at meron ka talagang konsensya. And hindi siya kaagad mag-a-activate. And as of this moment, pakiramdam ko, yun yung nararamdaman niya. Kaya parang sabi nga dito, I feel hollow and empty inside because yung konsensya. Pero kung sabi ko nga, kung natuto lang sana siya na lunukin yung pride niya at tanggapin yung galit mo, I think hindi siguro aabot sa ganito. Kaso dahil hindi siya nag-try na mag-reach out na ayusin kung ano yung dapat na ayusin, kaya ito yung nangyayari sa kanya ngayon na umabot na lang siya dun sa punto na, okay, gusto ko na lang talikuran 'tong connection na 'to, ayoko na ganito, nang hindi nare-resolve yung mga bagay-bagay. I was afraid that you would reject me if I shared my feelings with you. Okay? Hindi ka niya tinuturing na karelasyon, my dear. Kasi kung tinuturing ka niya na karelasyon, bakit ka matatakot? 'Di ba kunyari ako, magkarelasyon tayo, lalapit ako sa'yo, Virgo, sasabihin ko sa'yo, "Mahal, pasensya ka na nakapag-cheat ako." Alam ko kung magagalit ka, alam ko kung susumpain mo ako, alam ko kung magwawala ka or something, maiintindihan ko. Pero gusto ko maging honest sa'yo, pasensya ka na nakapag-cheat ako. And gusto ko maging aware ka do'n. Alam mo bakit ko sinasabi na, oh, mas okay yon? Kasi alam na ng partner mo. So, ibig sabihin, ikaw bilang nag-cheat ka or nagloko ka, hindi ko sinasabi na may cheating dito ha, bahala na kayong mag-interpret ng reading natin. Ikaw na nag-cheat ka, 'pag sinabi mo 'yan sa partner mo, malaki kasi ang posibilidad na 'pag gumawa ka ng kalokohan, uulitin mo 'yan. Ngayon, dahil aware yung partner mo na nag-cheat ka or nagloko ka, ikaw ngayon, mag-iisip ka. At saka tatatak sa'yo yung magiging reaction ng partner mo 'pag nag-confess ka sa kanya na, "Mahal, nag-cheat ako, ganito, ganyan." Makikita mo, na umiyak, nadurog yung puso. So, ngayon, everytime na mate-tempt ka kasi tao ka lang naman na mag-cheat, magdadalawang isip ka. Kaso siya ayaw niyang sabihin. So, siguro during that time, naghahalo yung pride, yung ego, at saka yung kagustuhan niya na ulitin pa kung ano man yung pagkakamali na ginawa niya. Kasi nga,
baka nag-enjoy siya or nasarapan siya dun sa ginawa niya. And hindi ko lang kino-close to my dear sa pag-cheat. Kasi pwede naman may kinalaman sa pera, sa gambling, so on and so forth, whatever, sa bisyo. Marami kasi ang nakakasira sa loob ng relationship. Pero to the point na ayaw mong sabihin sa partner mo yun, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ayaw mong sabihin kasi natatakot ka or ayaw mong tigilan kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung gusto mong tigilan yan, sasabihin mo yan sa partner mo. We have here the energy of the Queen of Sword. Okay. Pwede niya pang ayusin yung connection, honestly. Okay? Kahit ngayon, nararamdaman ko sa card, kaya niya pang ayusin yung connection. Okay? Pero I can see na matigas talaga tong tao na to. And as of this moment, talaga nagsasuffer talaga siya. Okay, nagsasuffer talaga siya. As in, nagsasuffer talaga siya ng bonggang-bongga. Kasi bakit? Minumulto siya ng mga kasalanan niya na dapat noon pa lang na-settled na. No? Pero kung ano sana, kaso sabi niya, it's too late, I move on, I don't wish to reconnect. So, nagmamalaki tong tao na to. Nagmamalaki. Pero deep inside, kinakain na siya ng konsensya niya. Kinokonsensya na siya. Kasi parang hindi deserve ni Virgo yon, hindi ko dapat ginawa kay Virgo yon, yung ganon. Pero dahil nga mataas ang tingin niya sa sarili niya, ma-pride siya na klase ng tao, kaya ayaw niyang ibaba yung sarili niya. And takot to sa sarili niyang multo, takot to na i-confront yung kanyang mga, alam mo yon, yung consequence ng kanyang action. No, takot siya yung gagawa siya ng kalokohan, tapos pag nalaman, syempre magagalit yung tao, magre-react, and posibleng simula pa nung bata siya, ganito na siya, no? Kasi nakukuha ko dito yung energy ng senaryo na parang sa nanay niya at saka siya, na parang tinatago niya sa nanay niya kung ano man yung kasalanan na ginawa niya kasi alam niya talaga na magagalit yung nanay niya. And na-adapt niya to hanggang sa kanyang pagtanda and na-adapt niya sa relasyon na ginawa niya, itong binuo niya, okay? Which is nakakalungkot kasi dapat habang tumatanda tayo, we change, we transform kasi hindi gano'n ang nangyari, okay? So, my dear Virgo, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I hope, my dear, na nagustuhan mo ang ating reading and kung hindi ka man po naka-resonate ngayon, don't worry because we will try our very, very best na makagawa pa po ng mga love collective reading in the near future. Okay? So, kagaya po ng lagi kong nasasambit or lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear Virgo. Take care of yourself. God bless po.